I guess, mabuti lang ito mga ito, hindi malilinis sa mga budhi. Makikita nyo na may mga kaso lahat sila. Yung mga kaso malalakas. May mga oral evidence, may testimonial evidence, mayroong mga dokumento, and kung bibili siya ng ombudsman at ang Sandigan Bayan at lahat ng hanay ng gobyerno yan, eh baka magkaroon talaga ng, again, yung tinatawag nating reorganization. And because this is plunder, yung mga kaso nila, hindi sila makakaboto. They will not have bail. Yes, sir. Sir, can I pursue that point that you raised? Kasi nga, for example, si Cheese Escudero at si Joel maaring sampahan din ng plunder eventually. Nagbabanta na yung ombudsman sa kanila. Si Marcoleta nagsampa na ng plunder. Pero although iba ang kaso niya, yung kaso niya ay yung pag-donate ng 75 million pesos sa kanya ni Mike Defensor et al. So hindi siya flood control, ibang kaso. Pero you're looking at possibly 3 other senators maliban kay Jinggoy na naharap sa plunder. How is that going to change the formula in the Senate? And sir, if you don't mind, singit ko na rin. Kasi dumadami maaring ma-incapacitate na senador eh. At what point can the Senate stop functioning or not be able to function because of the absence or incapacity of so many senators? Well, I don't think they will ever stop functioning because kung si Marcoleta, pinakamadali si Marcoleta sapagkat yung kanya may admission siya eh. Admission. Kaliwat kanan yung admission niya sa plunder at saka sa indirect bribery. Even a first-year law student, makikita na talaga may kasalanan siya. Basahin mo lang yung batas, talagang makita mo, nagkabali siya doon. Inamin-amin niya eh. Sabi nga na iba, sana huli ang isda. Di sa bibig, di ba? So, yun. Yung kala Cheese, may testigo rin. Yung kala Joel Villanueva, meron ng lumang kaso na binubulat-lat kayo na dapat talaga matingnan ko anong tama. Eh pagka ganon, pag nakuha nyo na limbawa si Marcoleta, di minus 12 na yun, no? 12 ngayon, minus 2, minus Jinggoy Marcoleta, di 10. 11, no? Pag nakuha pa yung isa, magkakaroon na talaga ng reorganization. But at that point in time, palagi ko, papasok na yung malalamig ang ulo o yung nag-iisip na ba't naman ako papakulong? Baka lumipat tayo iba dyan, palagi ko. But that's speculation. At ang public pressure will be so much already because malalakas yung ebidensya, hindi gawa-gawa eh. I'm out of the Senate and I see yung kay Marcoleta talagang malakas yun, no? Yung kay Jinggoy, dati na yan. Yung kay Joel, sorry na lang, marami rin siyang mga kaso, hindi lang yung sinasabi ni Justice dating ombudsman. At pagkatapos, meron pa additional kaso dito sa Bulacan, no? So, I think madaling makuha yan and depende na yan sa ombudsman at sa Sandigan Bayan na mag-i-issue ng warrant of arrest o maaaring hindi mag-issue ng warrant of arrest. Foregone conclusion, kumbaga, na magkakaroon talaga ng reorganization dahil sa mga movement na ito. Definitely. And ang game changer yan, pag napuno na talaga ang tao, ano ba ito? Yan ang nakakatakot dyan eh. Naglalaro sila ng apoy eh. Dahil nakikita ng tao, ang daming kabalbalan na nangyayari, ang daming ingay na nangyayari, ang daming kaguluhan, ang daming batas na bina-violate, pino-flaunt ang batas. Itatakas mo, senador ka, yun, isa pang madaling kaso yan. Tatakas mo, senador ka, at papayagan mo, Senate President ka, na hinara mo yung NBI, tapos sa dilim ng gabi, madaling araw, tatakas at di nyo mahuhuli. Talaga tinetest na ang pasensya ng tao dyan.